Sabi nung nasa tanungan namin, 3 oras pa daw mula dito yung layo ng aming lalakarin. So alas 3 pa kami makakarating. Ang oras ay alas 12:46. Yan. Dahil nandito na tayo, napasubo na kami, kaysa bumalik, itutuloy na namin para mapuntahan yung tinatawag nila na Pasalan Falls. Pagkatapos namin umakyat, ngayon naman pababa naman kami. Grabe nga talaga yung daanan dito. Talagang may pataas, may pababa, lubak-lubak pa yung daanan. Dapat talaga kapag pupunta kayo dito, huwag niyong kakalimutan na magbaon kayo ng tubig. Kasi talagang mapapatubig talaga kayo, promise. Ganda! Pusong gala! Oh my God! Bigla nga kaming napahinto dahil napakaganda talaga ng tanawin. Dito mo makikita kung paano humahalik yung ulap papunta doon sa bundok. Talagang breathtaking. Papatuloy namin yung lakad namin. Eto, habang nagpapatuloy nga kami sa aming paglalakad, ay napansin namin itong taniman ng mga pinya. At dito nga ay may nakausap kami at napagtanungan kung malayo pa ba o malapit ang aming pupuntahan. At nagulat kami sa aming mga narinig. sabi nung nasa tanungan namin, 3 oras pa daw mula dito yung layo ng aming lalakarin. So alas 3 pa kami makakarating. Ang oras ay alas 12:46. Yan. Dahil nandito na tayo, napasubo na kami, kaysa bumalik, itutuloy na namin para mapuntahan yung tinatawag nila na Pasalan Falls. Dahil sa aming mga nalaman, medyo nanghina kami, pero mas pinili pa rin namin na magpatuloy sa aming paglalakad. Subalit, meron tayong problema na kakaharapin ngayon kasi umalis kami alas 12, nag-start kami maglakad. Mula dito sa pinagtanungan namin, bago kami makarating doon, is about 3. So mahigit 3 oras ang aming nilakad. Ang problema namin pabalik, dahil padilim na rin. Aabutan ba kami ng dilim dito o hindi namin alam. Ito yung daanan. Habang papakit kami sa bundok. Oo. Habang papakit kami, panipis yung hangin. So ang hirap huminga. Simento. Simento ko na. Mukhang abutan pa kami ng ulan. Manipis na rin yung hangin dito. Hirap huminga. Tumambon na. Pero tuloy pa rin yung akyat namin. Daanan medyo putik.